bago po kami umalis, gusto ko pong ipahatid sa inyo ang sobrang pasasalamat po. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapatuloy po sa amin mag-iina. Kuya Efren, tulungan niyo naman po si mama maipagamot. Naawa na po kami kay mama. May nangyari po kay mama, wala na po kami papa. Sino na po mag-aalaga sa amin? Wala po nang matanda nung sakit pa po. Subscribe to my channel. Ay, magandang tanghali po. Isang mapayapa at makulimlim na tanghali po ngayon, mga katuwang. Samahan niyo po ako, papasyalan po natin ngayon yung mag-iina po ni na Ate Jocelyn. Sobrang naawa po ako sa mag-iinang ito. Alam niyo naman kung bakit. Kasi yung ina may sakit, anxiety and depression yata yun, no? And siya lang ang mag-isang naghahanap buhay para maitaguyod yung kanyang dalawang anak na nag-aaral po ng elementary. Sa 200 pesos na puhunan niya sa pagtitinda ng kung ano-anong mga tawag dito, pwedeng pagkakitaan. Kaya sabi ko sa kanya, magkano lang naman ang kikitain nung 200 pesos na yon, no? Napakaliit nun. Sigurado hindi magkakasya sa kanila mag-iina. Then nabalitaan po natin na aalis na naman po ito sa lugar na to at di natin mawari kung anong desisyon ni Ate Jocelyn. Kawawa po yung kanyang mga anak. Tara, samahan niyo po ako ngayon, mga katuwang. Si Mama El po may sakit pa rin, may trangkaso pa rin, no? Uso po ngayon kaya tinamaan po si Mama El. Nang gumaling ako, siya naman ngayon. Kaya pray po natin yung mga may sakit ngayon, mga katuwang. And nakikiusap po ako para sa anak ko po, kay JM, kay Kaagapay JM ng Kaagapay Vlog. Sana po ay makarecover na po siya sa kanyang sakit, mga katuwang, at makabalik na po siya sa kanyang charity, pag-charity po niya, mga katuwang. Tara, go na po. Ayun, mga katuwang, napakainit nito. Dingding nila yero, buong yero, pala silang nasa loob ng sardinas, mga katuwang. Tao po. Ay, gandang tanghali po. Kumusta po kayo? Ay, si Ate Jocelyn, kumakain yung mag-iina. Saan yung mga bata? Yung isa po nasa church, si Bibi pang nandyan. Okay. Ano po, gulo-gulo pa po sa amin. Ah? Okay lang yan kasi wala naman mapaglagyan sa liit nitong lugar ninyo, ano? O, pasensyahan nyo na itong dala ko. Yan yung bigas. Oo. Po, salamat po. Oo, pasensyahan nyo na. Ay, O, kumusta kayo? eto baga po. Ginawa ko ganitong oras, alas 12:30, para kumaabutan ko yung mga anak mo, yung mga bata na nandito galing sa school. Ha? Gulo-gulo pa. Oo, sarap yung ulam mong yan, ha? Ano po, ano yan? Anong- Pako. Nagulay pa ako ng pako. Pako, wow, Wow. pako yan. Pako po. Anong inukoy. halo? Ginawa mong uko yung pako. Opo. Wow, sarap. Yummy! Paano mo ginawa yan? Yung ganyang Ay, pagkain? ko lang po ng arena, tsaka po itlog. Okay. Ay, andito si Panganay. Hello. Oo. Walang pasok? Absent Ha? Ha? Pina-absent Absent. po. Nag-bless na. Kasi pinabili ko po ng balot at sabi ko po, matinda po kami mamaya. Oo. Grade 6 na to, ano? Grade 5 pa lang po Grade yan. 5. Oh, yung isa, Grade 3 po. grade 3. Pinabili mo siya ng balot. Kaya absent siya ngayon. Oh. Tsaka po, masama po ang pakiramdam ko kanina. Parang nahihirapan po akong... Magkano yung puhunan mo sa balot? 1,000 po. Ha? 1,000. 1,000 pesos. Oo. May pera. Ano po, yung pinadala po nung dating asawa ko po. Okay. Kasi napadala bagaman po siya ng Weekly. weekly. Magkano? 1,000 po. Okay. Kaya lang, bawas mo na po yun at sa Gcash pa po. Oo. Nababawasan yun. Once na pinadala, pag claim mo nun, may bawas na. Okay. So, 1,000 pesos ang ginawa ninyo, ipupuhunan nyo sa paglalako ng balot. Opo. Tsaka chicharon ba yun? Opo. Ito yung sausawan ng chicharon, ano? Opo. Oo. Ito yung...
may bitbit ng ganito kayong mag-ina. Opo. Na oras kayo nagsisimula maglako? Mga alas 3 po, alas 4. Alas 3, alas 4. Anong oras ka natatapos? Mga, depende po kung anong oras. Kung naubos na, ano? Sama kayong tatlo mag-iina. Opo. Talaga. Pero masama nga po yung pakiramdam ko. Oo. Uso nga ng trangkaso. Huwag po muna silang pumarasok. Oo. Sabi ko kasi, masama po yung pakiramdam Anong ko. pakiramdam mo ngayon, Ate Jocelyn? Masasakit po ang katawan ko. Uy, trangkaso. Ingat-ingat. Uso yan ngayon. Kasi sa panahon natin, mainit, biglang uulan. Di ba? Kaya lang po ay sabi ko ay pipilitin. Kaya lang sa party mo, mahirap magkasakit. Pag nagkasakit ka, paano tong dalawa? Siya nga. Nag-ieskwela. Yung kakainin nyo mamaya, hanapin nyo ngayon. Di ba? Sa hirap ng buhay. No? Kanina po, Dito kayo nahirapan natutulog. Tatlo. po kami po. Yung kayo, magkakasiping kayo tabi-tabi. Opo. Nandito po yung shop. Ito pong pangalan ko. Doon po yung bunso ko. Itong lugar na to, sabi ko nga, kapag ka mainit, sobrang hirap ng kalagayan nyo rito para kayong nasa loob ng lata ng sardinas. Pero pag maulan, mapresko. Di ba? Lagyan ko nga po. Pero maingay to, sobrang ingay to. Papatak din yung ulan, sobrang ingay. Baka kayong tatlo sa liit, baka di kayo magkaintindihan kahit maliit lang to, no? Ate Jocelyn, may balita ako na. Aalis na raw kayo rito at lilipat na kayo doon sa malayo. Bakit? Nahihirapan po ako lalo't ang pakiramdam ko po ay iba po. Yeah. Lagi po masama ang pakiramdam. Okay. Gusto ko pong magpagamot. Mm-mm. Nagpa-check up na po ako pero Oo. wala po man po akong pambiling gamot na. Mm-mm. Eh ngayon sabi ko kahit massage na lang po siguro para Oo. makauwi ng panganiban. Oo. Para may magtitingin-tingin din sa mga Oh, kapatid kasi ko. inaalala mo yung sarili mo, yung nararamdaman mo. Pagka yung kinatatakutan mo, di man sa mangyari na hinahangad natin, walang magtitingin-tingin sa dalawang anak mo. So doon, nandun yung nanay mo. Ilan taon na yung nanay mo? Mga 83 po siya ngayon. 83. Oh, may edad na rin. Paralyzed po siya. Paralyzed pa. Kaya nga po sabi Oy, ko po kay Kuya JM, paano mo siya makakatulong para sa dalawang anak yung mo? kapatid ko po na nagbabantay sa kanya. Yung kapatid mo na nag-aalaga doon sa nanay mo, yun ang titingin-tingin dito sa mga anak mo. Kung sakasakali na naghahanap buhay ka, o kaya naman may sakit ka. Saglit lang po. Oo. Maano lang po ako. Si Javi, kanina pagdating ko, may sasabihin daw siya. Ano yun sasabihin mo, Toy? Ha? Ano? Magata. Kuya Efren, pwede po bang makain kami ng tulong? Wala po ako kay mama. Gusto po niya magpagamot kasi po walang pampagamot. Tapos po gusto din po sana namin magkabahay po kahit maliit lang po. Yun po sana sasabihin ko. Yun lang. Yan yung sasabihin niya sa akin kanina. Gusto niya magkabahay kayo kahit maliit lang. Kasi nararamdaman ng dalawang bata, ang hirap ninyo, no? Palipat-lipat, no? Tapos nasa ganito kayong lugar. Iba po, pati talagang pakaramdam ko mabigat po. Oh. Para po akong binugbog. Masasakit po. Oh, Siguro tapos po yung... inaalala nila, magkapatid, yung sakit mo. Kaya nag-aalala din sila sa iyo. Sana maipagamot ka, no? Ngayon, Nandyan nga yung po lilipatan mga yung reseta. lugar, nandun yung mama ninyo at kapatid mo. Malaki ba yun? Malaki? Maliit po. Ha? Maliit po. Anong klase? Boarding house lang din po siya. Ha? Bali, may isang kwarto po. Oo. Tsaka kusina. Maliit na sala lang. Parang ganito rin. Parang ganito lang po. Oh, di sexy. Tapos may kusina po. Di parang bahay lang ni Nay Mirna, ganun kalaki. Malaki lang po. Konti lang po na. Malaki lang konti. Kasi kung pupunta kayo doon, 3 kayo plus 5, 2 ang nandun, di ba? 5. Kasi may medyo maliit na space po para sa sala. Oo. Tsaka nandun na din po lahat. May CR na din sa kwarto. Anong sarili nila? Nagbo-boarding house. Nagre-rent lang. Nagre-rent. Oo. Mahirap ano. Wala bang sariling bahay yung Wala, pamilya mo doon wala man pong mga ari-arian po na yung isa ko pong kapatid, Oo. merong may bahay doon. Oh.
Oh, mahirap yun. Opo, ay may kanya-kanya. So, na rin po makikipisan kayo dun sa nanay niyong may sakit. kami. Opo, siguro. Oo. Kung sakaling So, kailan nyo po, gagawin yun? Nag-eskwela itong mga bata. malapit na rin naman po ang bakasyon. Oo. So, sa bakasyon, lipat na kayo doon. Opo. Kasi, pero kung mabibigyan po sana kami dito ng kahit maliit. Ayaw mo bang space ano? na lupa. Ayaw mo bang balikan yung dating lugar mo na yung may isang vlogger na tinutulungan ka na sabi mo nga, yung bahay na pinagawa, bubong lang, walang dingding, walang flooring. Sa school. Ha? Saan yun? Yung ano po? Yung, di ba pinagagawan ka ng isang vlogger, sabi mo noon, Dyan may po vlogger yan. na nagpapagawa ng bahay, pero ang ginawa niya, hindi tinapo, sabi nyo. Opo, kasi Ang po, nandun lang ay bubong po. bubong Tsaka lang. haligi po. haligi, walang dingding, walang flooring. Wala pa po. Ay Dyan kung po. halimbawa, gawin natin, balikan natin yun, yun ang ituloy natin, siguro naman di magagalit yung vlogger na yun. At para sa inyo yun. Di kaya? Sana, gusto ko po, kaya lang po. Yung mga kapitbahay naman po namin ng nagka-problema po kami. Bakit? Nabigyan po ako ng karamdaman. Tsaka po yung huling perang ibinigay po sa amin ng vlogger, nabudol-budol po kami doon. Tapos ginawa po nila akong luki, tsaka yung pag-i-interview po ninyo sa akin, minamali-mali nila. Parang kinokontrol po nila. Marunong po silang mga raw-raw, ng laon ng tao. Paano? Marunong po Ginawa silang- kang si Raulo? Ganon? Opo. Luki kasi mga katuwang, yung sabi kasi ni Ate Jocelyn na salitang, yung luki, salita niya kanina, ang ibig sabihin nun, salitang Bicol po yun, ang ibig sabihin nun sa Tagalog, ginagawa siyang si Raulo. Ginagawa siyang luka-luka. Paano Kaya po, ginagawa paiba-iba kayong po luka-luka? yung mga pananalita ko, minsan, parang may kinokontrol nila yung pananalita ko. Sino gumagawa nun? Parang minamali-mali. Mga kapitbahay mo? Pansin ko lang po, opo. Mga kapitbahay mo? Opo, doon po, sa Puro 4. Oh, ay huwag ka na mabanggit ng ano, lugar, huwag ka na magbanggit ng pangalan ng lugar, pangalan ng tao, kung sino-sino sila. Ay, malungkot. So ayaw mo nang balikan? Hanggang ngayon nga po, masama pa rin po yung pakaramdam ko. Oh, talaga. Baka ako, Bakit naman ginaganon kayo kinuha po nung mga nila yung kapitbahay pera ninyo ko. doon? Ginamit din po yung kasangkapan ng anak ko po. Oo. Halata ko po sa kilos. Nino, kapitbahay nyo? Kapitbahay po namin. Ba't ang ginawa? Pero Ano? mababait man po sila. Kaya nga, anong Ang ginawa? gusto po nilang mangyari, Oo. ipatapos ko na po kaagad yung bahay. Oo. E di, paano po, wala na po kami panggastos kami mag-irina. Tapos gusto po niya madaliin ko. Eh, ano pong gagawin ko? Ay wala naman po akong trabaho ng time na yun. Ay doon lang po kami nag-aasa muna doon sa vlogger po at nagpapagawa nga po ng bahay. Okay. So, kinokontrol ka, pinakikialaman ka ng mga kapitbahay nyo? Ganon? Opo. Pero kasi sabi nila, So, ang nangyari, Ate Jocelyn, naging magulo, sa madaling sabi. kaya po kami umalis. So, kaya siguro hindi na itinuloy ng vlogger yung tulong sa inyo kasi magulo. Ay kahit naman ako, ganun din ang gagawin ko. Kaya, Pagka magulo ang lugar, magulo ang sitwasyon, ay masasayang, hindi na rin ako tutuloy pagka ganun. kaya ang gusto So, ko anong po ginawa sana, nyo? Anong ginawa nyo? Paano nyo ipinaliwanag dun sa vlogger na ayaw nyo na dun? Hindi ko pa po siya nakakausap. Oh. Gusto ko po sana siyang kausapin na gano'n ang nangyari. Kaya lang pupunta kami ng Alawiyaw. Baka po sakaling nandun sila. Hmm. O, O kung nanonood siya ngayon, o anong gusto mong iparating dun sa vlogger na yun? ang Ha? gusto ko po sanang mangyari, kuhain na lang po yun. Yung bahay na yun, para po mailipat kung sakaling lilipat kami dun sa magulang po. Anong kukunin? Yun pong bubong, tsaka po yung haligi. Pwede naman pong kuhain kasi mataas po yung haligi. Nandun pa kaya? Hindi pa kaya mga ninakaw yun? Baka ninakaw na. Hindi naman po yung pakikialam. Hindi naman pakikialaman. Kasi po Okay. yun ay pag-aari nila, yung lupa na yun. Wala man. Hindi sa inyo yung Sakop lupa. ng gawad kanina. Okay. Pag-aari po yun nila, yung nagpatayo po sa Okay. Okay.
O baka naman gamit na nila yung bahay, baka itinuloy nila, sila na nakatira, di kaya? Hindi ko din Tanong-tanong alam, mo pero rin. pumunta po ako doon. Oo. Kami nung anak ko. Mm. Eh, sabi ko, hindi pwedeng, ano po, kukuhain ko nga po yung ano. Pero ipaalam mo siyempre dun sa Eh, vlogger. nagalit pa po siya sa akin. Ha? Nagalit po siya sa akin. Sino? Sinabi kong, yun pong nagtulong sa amin. Yung vlogger? Na gumawa ng bahay. Yung vlogger? Hindi po. Sino? Nagtrabaho. Yung nagtrabaho po. Naguguluhan talaga ako. Ayaw na pong ibigay sa amin. Nagalit, parang ayaw po. Oo. Hindi ko alam kung baka gusto niya ipadaan ko na sa barangay para Oo. makuha ko ng Eh pwede naman yan. Mag-usap kayo sa barangay para madaling magkaintindihan. No? Naguguluhan ako kasi mga kwento mo Ate Jocelyn kasi maraming nakikisawsaw, maraming nakikialam. Di ba? Kaya di ko alam. Wala, parang sa sitwasyon mong ganyan, wala akong maitutulong dyan. Kasi una nga, tulad ng nabanggit mo, siguro kaya yun ang nangyari doon sa vlogger na gustong tumulong sa inyong mag-iina. Parang nahirapan din siya, no? Sa daming nakikialam, siguro, no? Kaya siguro ganun ang sitwasyon. Iniwan na lang kayo, no? Tsaka po, matagal na rin po niya kami hindi napuntahan doon. Oo. Kaya nga siguro, dahil nga siguro magulo kayo. Siguro po, Mahirap ang sitwasyon. Hindi po, tsaka po siguro naramdaman din po niya yun. Oo. Yung nararamdaman ko. Oo. Kasi mabigat po talaga. Oo. Diba po, parang... Alin ang mabigat? Mabigat po sa pakiramdam. Oo. Parang mapupugto na yung hinga ko po doon. Parang Sa sama ng loob. hindi ko lang po alam. Pati, basta po, tsaka lagi po masakit yung ulo ko. Oo. Kaya ayaw mo nang balikan doon. So ang gusto mo na lang ngayon, makuha yung mga materialis na ginamit doon, yung bubong, yung haligi, parang ganon. Opo, pero nagbanggit po siya sa akin ng una na bibilihin na lang niya. Sino? Si... Yung vlogger? Hindi po. Sino? Yung nagtulong po sa amin para mapunta dun sa lupa nila. Kami magtayo ng bahay. Sino bang tumulong sa inyo? Wag mo na banggitin ang pangalan, ano? Ibig sabihin, may tao nakatira doon sa Gawad Kalinga na tinulungan kayo para makapagpatayo ng bahay doon. Tama ako? May tao pong naghikayat sa amin. Ang sabi po niya sa akin. Pwede kayo Doon na lang kayo sa lupa na Ayan. makitirik ng I see. bahay. Naintindihan ko na. Kasi mapapaayos ang kalagayan nyo doon. Mm-mm. Kasi nakakaawa kayong mag-irina. So parang si Mirna na ikaw ay naawa sa inyo na yung nangyari sa inyo naawa si Mirna sinabihan kang doon na lang sa bahay niya. 'Di ba? So ganun ang nangyari sa inyo doon sa lupa na pinagtirikan ng bahay noong vlogger na gustong tumulong sa inyo. Para pong naulit, kaya lang pinagkaiba po, nagbibigay po sila ng karamdaman. Si Nanay Mira naman po, magano naman sa amin. Pero okay lang po yun. At least, hindi naman niya kami nabigyan ng karamdaman na ano lang, parang emotional, parang ganun. Sila po, nagbigay na ng karamdaman, ng sama ng loob. Ganun po. So, para iwas na lang, di na kayo babalik doon sa lugar na yon. Hindi ko po alam kung babayaran niya o kukuhain ko na lang. Kaya gusto ko po sana ipatawag na lang siya sa Mas maganda magkausap kayo, no? Mas maganda yung magkausap kayo. Yun namang gustong tumulong sa inyo na charity vlogger, maintindihan ka naman nun, no? Maintindihan naman kayo ng mag-iina. Kasi ang purpose naman niya, tulungan din kayo, no? Kaya nga lamang syempre, katulad ko, ayoko din ang magulo. No? Mahirap, tumutulong ka na, makamadamay ka pa. Di ba? Mahirap yun. Pansin ko din nga po kayo, pati po kayo ay tama. parang naiwas. Tama. Siguro po Mahirap nararamdaman yung niyo po ganun. yung ginawa din sa akin nila. Oo nga. Hayaan na natin, huwag ka na magbanggit kasi baka mamaya alam nyo na, 'di ba? Sa panahon ngayon mahirap na, 'di ba? Mahirap na. Basta't mas maganda 'yung suggestion mo, dalhin nyo sa barangay yung usapin para magkaintindihan. Mas okay 'yon. Ano? Para siyempre malaking tulong din 'yun na makukuha nyo yung mga haligi ron, tapos yung bubong pagka kung sakasakali may maawa sa atin, ng mga katuwang natin abroad na gusto kayong tulungan, magagamit natin 'yon, 'di ba, Ate Jocelyn? Gusto kang sabihin? Friend, may gusto po akong sabihin.
pansamantala po ay pinagtuloy po niya kami sa bahay niya. Wala na po yun sa akin. Okay na po yun. Basta po, pero tanggap ko naman po yung mga nangyari. Parang mas hindi ko katanggap-tanggap yung mas nangyari po nung una sa akin. Tsaka sanay na po yung sanay na po yata yung puso ko. Na lagi kang sinasaktan. Tsaka po gusto ko pong iparating kay Nanay Nier na yung pasasalamat ko po na pinatuloy niya po kami mag-iring. Maraming salamat po Nanay Nier na bago po kami umalis, gusto ko pong ipatid sa inyo ang sobrang pasasalamat po. Maraming salamat po sa inyo sa pagpapatuloy po sa aming mag-iring. Kuya Efren, tulungan niyo naman po si mama maipagamot. Naawa na po kami kay mama. May nangyari po kay mama, wala na po kami papa. Sino na po mag-aalaga sa amin? Ano na po namin matanda na, masakit pa po. Naiyak tuloy si mama mo, Ate Jocelyn. Hayaan mo, mag-pray kayo, ha? Gusto ko po kasi magpagamot. Ha? Iba po talaga yung pakaramdam ko po. Mag-pray kayo, Ate Jocelyn, na sana may makapanood nitong vlog natin na to, no? Para maipagamot namin kayo at kung ano pang mga pwedeng maging tulong para sa inyong mag-iina. Ate Jocelyn, ano? Gusto ko din nga po sanang ihingi ng wheelchair po si mama. Wheelchair. Opo, sa inyo po. Bigay mo sa akin yung address ng mama mo. Puntahan ko dun sa lugar niya, ano? Para makilala ko din yung mama ninyo. Ipapagamot. Gusto ko po siyang ipagamot. 83 years old. Stroke 83 patient po. siya. Ay, sige, Ate Jocelyn. Oh, kanang umiyak. Pray kayong mag-iina lagi, ano? Ha, Ate Jocelyn, ano? Okay, alis na ako, ha? Bahala ka na dito sa bigas na dala-dala ko, ano? Pasalamat Para po. sa inyo yan, ano? Okay. Babay na. Ha, ingat kayo. Salamat po. Babay na, nakakatuwang. Thank you for watching.